Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay ipapakita ko po sa inyo ang aking video recording while I'm using my MO1 3-axis gimbal stabilizer. So ito po yung first time na ginamit ko ito kasama ko yung aking anak. So ayan, habang naglalakad po kami ng aking anak ay tinatry ko po na gamitin ang lahat ng function key ng stabilizer. So, dahil nga sa baguhan po ako kung saan po pumupunta yung aking camera. So, dito guys ay madali po naman siya na i-manage. Ang kailangan mo lang po dito ay kung paano mo kokontrolin ang kanyang mga function key. So, siguro, habang palagi natin siyang gagamitin ay magiging gamay din natin kung paano natin ito gagamitin. So, ayan nga, habang naglalakad ako, umiikot yung aking camera, ayan. Pero kahit umiikot siya, napaka-smooth pa rin ng kanyang output ng video. So, dito, ayan guys, kung makikita nyo talagang halos nakabaligtad ang ating camera dito. And then, habang tumatagal naman, habang siya ay diretso ang paggamit, ay okay lang dahil dito ay nalalaman ko kung paano po siya kokontrolin. So, ayan na nga, habang kami naglalakad, itinry ko din yan habang tumatakbo yung aking anak. Tumatakbo rin ako. And then, dito makikita natin na talagang napaka-stable ng ating stabilizer kasi hindi siya magalaw. Hindi siya sobrang magalaw na katulad ng walang stabilizer na kasama. So, dito guys, ang camera po natin ay taas-baba kasi nga lahat po ng function key ng ating stabilizer ay aking sinusubukan. So, dito guys, ang stabilizer natin hindi mo na kailangang sumama ka sa pag-ikot kasi nga kusa siyang gumagalaw based dun sa function key na iyong gagamitin kung siya ay nasa left or nasa right. So, ayan, dito nga ay dahil sa haba na rin ng aming nilakad ng aking anak ay nagutom at nakakita ng tindahan. Ayan, after na siya ay makapili ng kanyang gustong kainin, and then, bumili na rin ako ng isang palamig para sa amin. So, siya lang naman talaga ang gustong uminom. So, siya na lang ang aking ibinili, ang aking anak. And then, after nyan, nagsimula na uli kaming maglakad ng aking anak. And then, itinry ko naman po ito na iharap sa akin ng aking camera. So, kung mapapansin niyo guys, meron akong mini microphone sa aking damit. So, diretso ako ng pagsasalita. So, akala ko na re-record yung aking boses. So, hindi po pala kasi hindi ko napansin na yung aking mini microphone ay hindi ko siya turn on. So, hindi na record yung mga salita na aking sinasabi habang kami ay naglalakad. So, na-discover ko na lang siya noong pabalik na kami. So, nakita ko nung tanggalin ko yung aking mini microphone ay naka-off pala ito. So nasayang lang yung mga sinasabi ko, yung mga kwento ko habang ako ay naglalakad. So, okay lang naman kasi pwede naman nga natin itong lagyan ng voice over. So, ayan, kung mapapansin nyo guys, umiikot talaga yung aking camera. So, ayan, ang nakakatuwa po dyan, habang ginagamit mo yan, ay natututo naman tayo kung paano ito kontrolin. So, ayan nga,
dito kung makikita nyo guys, ayan, bumabali-baligtad pa rin ang aking camera. So, dito ay tinatry ko pa rin siya na kontrolin at ibalik sa normal niyang view ang camera natin. So, kahit naman siya umikot o bumaligtad ang ating camera ay nananatili pa rin na maganda yung kanyang pagka-captured ng video. And then dito, ayan, pwede mo siyang iikot sa kaliwa, sa kanan, or sa gitna. And then, pwede mo rin siyang steady or itaas, ibaba. So, habang ginagamit naman natin ang ating stabilizer ay unti-unti ko na rin nakukuha or nakikita kung ano yung mga function key na dapat kong pindutin habang ako ay nagbablog. So, depende rin ito sa mga target natin na kailangan nating kuhanan ng capturing, na ating video capturing. So, dito nga, ayan, diretso pa rin ako ng pagsasalita. So, sa akala ko nga na nakukunan ko pa rin siya ng voice recording. So, hindi rin po pala. So, okay lang naman dahil pwede ko namang ikwento pa rin sa inyo yung mga kaganapan na nangyari sa amin ng aking anak habang kami ay naglalakad at habang aking tinatry or habang aking ginagamit yung aking stabilizer. So, sa first time na gagamit, so hindi rin siya ganoon kadali para gamitin ang ating stabilizer. So, siguro habang ginagamit natin to ay malalaman din natin at makokontrol din natin kung paano natin siya gagamitin. So, ayan guys, dahil sa haba na rin po ng aming nilakad at sa haba na rin po ng aking kwento ay hanggang dito na lang po muna ang aking vlog. So, sana po ay sa mga susunod pang mga vlog ko ay maging okay na ang aking paggamit ng aking stabilizer. So, ayan guys, sana po ay i-subscribe niyo po ang aking YouTube channel para po ay ma-update ko po kayo sa aking mga new vlog na ginagawa. And pakiclick na rin po ng aking notification bell para lagi ka pong update sa mga new videos na aking ina-upload. So, ayan guys, thank you po for watching and see you po on my next vlog. Bye guys! God bless!